Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tayo with evidence. Ako po sa interview ni Ace Barbers. Ako, Ali Soto, sinapalpal si Ace Barbers. Talagang tawag dito, tawag doon yung parang napahiya ba si Ace Barbers or na real talk si Ace Barbers ni Ali Soto tungkol sa mga kasamahan ni Ace Barbers sa Quadcom. Aminado naman si Ali Soto na meron talagang hindi mga alam mo na yung mga ibang kongresista diyan na parang sumobra yung pagiging investigador. Ay, naku mga kabibig. So napanood nyo ba yung sabi ng netizen mapagsupalpal ni Ali Soto kay Ace Barbers? Nag-offer pa itong si Ace Barbers kung pwede ba niyang imbitahan si Ali Soto. Knowing Ali Soto is talagang prangka kung prangka talaga mga kabibig. Barbers, sinoplak ni Ali Soto. Aminado din kayo, kalabisan ang ginagawa ng mga kasama nyo dyan. Oo mga kabibig. At grabe talagang last statement ni Ali Soto na hindi ka naman drug lord. Grabe naman yun kabibig, di ba? So eto mga kabibig, interview ni Ali Soto kay Ace Barbers. And I think Ace Barbers is standing as a chairman. Ginawa niya lahat kung ano ang pwede niya makakaya. At hindi naman kontrolado ni Ace Barbers ang mga kasama niya sa Quadcom, di ba? Maybe sa aming pag-delete na sa ganun, makapagbigay din po kayo ng inyong opinion. Ay, naku, huwag mo ako papuputahin kong wag, dahil marami akong masasabi na mga kalabisan, na mga kasama nyo dyan. Mga kalabisan, mga kasamahan mo dyan. So it means, hindi lang yung mga vloggers, hindi lang yung ordinary tao ang nakapansin na may kalabisan talaga. Pero bakit parang tumawa lang si Ace Barbers? Seryoso ang sinabi ni Ali Soto. 'Di ba dapat mag-reflect din si Ace Barbers? Bakit siya tumawa? So it means totoo ba? Or pinagtawanan na ni Ace Barbers kasi nakakatawa lang si Ali Soto na talagang vinoice out niya ang kanyang gigil sa ibang kongresista na may ginawang kalabisan. Panoorin pa natin kabibig. Hindi pa ako nakakapag-umpisa kong. Dahil aminado naman kayo, kalabisan din yung ginagawa ng ibang kasama nyo dyan. Kalabisan. Oo. Well, I will guarantee you na dahil ito po ay isang pagtalakay ng issue na may national importance at para po sa atin to, para po sa ating bayan, kailangan namin ng mga opinion mula po sa mga experts kagaya ninyo, no? Pagdating sa journalism, pagdating sa experience, kailangan po natin yan. Dahil po, hanggang paggawa lang po kami ng batas, kami po ay dapat giyahan o gabayan nitong mga expert dito sa industriya. Oo, simple lang kung in much the same way as, we would want people to respect us. Ganun din sana yung ginagawad nating respeto sa ating kapwa. Yung ibang kasama nyo talaga, arguably talagang they cross the line, sa mga pagtrato po nila sa mga resource person na iniimbita dyan. So, ito naman yung... Grabe, parang tumawa lang talaga si Ace Barbers, no? Parang tawang pahiya or tawang nanggigigil din kay Ali Soto na kasi hindi napigilan ni Ali Soto yung kanyang gigil, yung galit niya mga kabibig ba sa ibang mga kongresista. Hindi naman nag-refer si Ali Soto kay Ace Barbers, yung ibang kasama ni Ace Barbers. Sino kayang kongresista ang gigil na gigil si Ali Soto? Yung extreme ng is yung on the other end nga of the spectrum. Kung ito, nirereklamo nyo yung mga bumabati ko sa inyo, meron naman, ang majority naman, 61% approve of what you're doing. Correct. Let me be clear, Ali, no? Hindi kami nagrereklamo sa bumabati ko sa amin. Ang nirereklamo po natin, kasama ng milyon-milyon Pilipino, pribado man o nasa gobyerno, ay yung pagkakalat po ng mga faking news o faking mga issue. Wala akong problema, mag-criticize sila sa amin, sabihin nilang bono kami, sabihin nila kami, tanga-tanga kami dyan sa Kongreso, wala akong problema yun. 24 oras, 365 days in a year, pwede ho nilang gawin yun. Pero yung magpakalat ka ng fake news, hindi naman, wala namang basihan. Halimbawa, no, ako. Nagets ko na ang point ni Congressman Barbers. Kahit murahin nyo si Congressman Barbers, sabihin yung bobo, tanga,
parang walang kapasidad na maging kongresista, okay lang sa kanila yon. Pero kung gagawa ka ng fake news tungkol sa kanila, of course, natural, magagalit talaga sila kasi hindi totoo. So, doon ko nakuha ang point ni Congressman Ace Barbers. Naintindihan ko naman siya. I'm just using the issue that was thrown at me, no? Ako'y tinawag na drug lord, no? Talaga? Tayong dalawa lang naman nag-uusap, Ali at si Pat, no? Tatlo lang naman tayo. Gusto ko sana kayong tanungin, kayo ba'y naniniwala na ako'y drug lord? So alam mo kami, kasi nga, alam mo pag ano din? Wala po kami hinahabol. Wala po kaming attempt to curtail the freedom of expression and freedom of speech. Bagkus, gusto pa namin palakasin ito. Pero dapat po meron pong responsableng pagpapahayag. No? Meron pong disiplina sa atin. Huwag po natin ituro sa mga kabataan yung mga pagmumura, pambabastos, dahil alam po natin yung mga anak at mga apo natin ay meron pong access sa social media. Ngayon, kung kayo ipapahayag na matuto sila ng mga pagmumura at pagkakalat ng... Well, actually, yung pagmumura, hindi lang naman yung mga political vloggers ginagawa yun eh. Marami mga ibang vloggers dyan na sobra pa ang ginagawa. Yung parang maghuhubad na. Yung parang napaka-bastos ang mga ginagawa. Hindi lang at least nagmumura kaysa yung mga action na parang bastos na bastos at talagang nakakadiri na tingnan. Nakakawalang tawag dito, respeto bilang babae o bilang lalaki, 'di ba? May mga vloggers na gano'n. Sana hindi lang focus ang Quadcom or Tricom sa mga political vloggers. Sana focusin sila sa ibang vloggers na kabastusan din ang ginawa at mga videos nila. If they're thinking about national security, if they're thinking about the children na hindi magaya ang mga pagmumura daw di umano, pero mas mabuti pa yung nagmura kaysa yung pinapakita yung mga pek-pek, yung mga, alam nyo na kung ano ibig sabihin ko, di ba? Yung sobrang tawag pa ng MTRCB, SPG, di ba? Or rated R na mga video ng ibang vloggers. Yung kabastusan talaga. So, sana hindi selective ang Tricom. Sana maging fair din sila between political vloggers at yung mga vloggers na kabastusan lang. Well, pinatawag na ba ang Viva Max? Di ba mga kabibig? Fake news. Doon po natin ipakita dyan sa hearing na yan. So, mapapatunayan nyo naman, Kong, na kasi nga, nasa payroll ninyo ng nasa payroll ng mga illegal na pogo. At saka drug lords. Itong mga vloggers na to. So, gaya rin nila, tayo ay meron suspecha, no? Suspecha lang pala ni Kong Barbers na itong mga vloggers ay binabayaran ng mga konektado sa Pogo. Paano naging connected ang mga political vloggers sa Pogo? Well, kaya may investigasyon. Bakit ang aming basihan dito, hindi naman po siguro masipag na ito ay gumawa ng mga content para makapanirang puri kung wala pong nasa likuran nila o nagbabayad sa kanila. No, ako hindi ko naman nilalahat, no. Ali, marami po tayo magagaling, matatalino at mga responsableng mga vloggers, no. Nakakalungkot lang ay meron pong nakakasingit dahil nga po walang regulasyon, wala hong limitasyon, may nakakasingit ng mga bugot dyan, no. Just like the perfect analogy of a basket full of eggs, meron pong mga bulok, no, yung mga wala hong utak. Yung wala hong ginawa kundi gumawa lang ng pera. Meron nga dyan dating TV anchor TV anchor. Hindi ko alam, laos na siguro. Wala akong ginawa ito, kundi sumakay sa issue para magkaroon ng content, no? Sino kaya yung TV anchor na laos na TV anchor, no? Na ni-mention ni Congressman Barbers. Sino kaya to? Sana name drop na lang Congressman Barbers para malaman namin. Siguro nababayaran yung kanyang mga content. Pero nakakalimutan niya siguro kung ano yung sinasabing responsible journalism. Nakakalimutan niya siguro yung sinasabing truth
in journalism. So dapat mapa-remind ulit ito mga nag-iba na talaga ang landscape dahil sa social media, no? Yeah, because of the social media. I was going to ask nga, are you going to go as far as like what do you call this, banning? Like, di ba ang Meta, nagsabi na sila, wala na, tatanggalin na nila yung pag-vet na yan. Di ba? Yun ang kinakatakutan para sa Amerika. Hindi naman siguro kami aabot sa ganon dahil nga ang amin lamang layunin ay magkaroon ng disiplina, magkaroon ng regulasyon, magkaroon ng pamantayan, no? Itong mga pagbablog. Kasi for all we know, baka bukas, wala na akong trabaho, baka mag-vlogging na rin po. Mag-vlogging si Ace Barbers. Yung gusto mong mangyari, parang talagang yan, lubhang napakahirap. Kasi there will always be yung sinasabi ninyo na merong dating journalist. Kasi any Tom, Dick, and Harry now Lahat ngayon may handle Lahat na lang may gustong sabihin. At binibigyan sila ng plataforma to express what they want to say. Pero tatayo ang pangalan mo Maniniwala ba kami, kamo, kung na-drug lord ka? Tatayo ang pangalan mo. In the end, it's really your credibility, your integrity. Paniniwalaan ba ng mga tao yung pinagsasabi nitong tao na to na allegation, let's say, against you? I think ang kampanya, ang thrust should be educating everyone. Correct. To be more discerning. So that you can separate the chaff from the grain. That is exactly what we want to achieve here. Di ba? Taliwas doon sa iniisip ng iba na tinipigilan natin yung kanilang malayang pamamahayag. No, hindi ho ganoon. Yun ang sinasabing fake news. Kaya nga tinitwist nila Di ba? Pagka yung interview mo halimbawa sa isang yung interview mo sa akin, i-splice nila ito. I'll bet you 1,000% they will do this. They will splice this, no? And they will only play yung mga gusto lang nilang marinig na ikasisira natin. No? Yun nga, ang balik ulit yung tanong sa inyo, no, Ali. Kayo ba papayag na walang regulasyon, na patuloy ang pambabastos, patuloy ang pagmumura, patuloy ang walang disiplina ng mga yan? Diba? Alam mo, kung kayo ay kaisa ng komite, kung kayo po ay kaisa ng komite, kami po ay nag-iimbita sa inyo na magbigay din ng inyong opinion sa aming susunod na hearing tungkol dito. Bigyan nyo kami ng guidelines, bigyan nyo kami ng ideya kung paano natin magkakaroon ng disiplina para pare-parehas po tayo makinabang. Hindi yung kayo lang o kami lang. Wala hong ganun. Ito ay para sa bansa. Sana makadalo kayo sa aming pagdinig na makapagbigay din po kayo ng inyong opinion. Ay naku, huwag mo ako papupuntahin kong wag, dahil marami akong masasabi na mga kalabisan, na mga kasama nyo dyan. Hindi ba ako nakakapag-umpisa kong? Dahil aminado naman kayo, kalabisan din yung ginagawa ng ibang kasama nyo dyan. Kalabisan. Well, I will guarantee you na dahil ito po ay isang pagtalakay ng issue na may national importance at para po sa atin to, para po sa ating bayan, kailangan namin ng mga opinion mula po sa mga experts kagaya ninyo, no? Pagdating sa journalism, pagdating sa experience, kailangan po natin yan. Dahil kami po, hanggang paggawa lang ho kami ng batas, kami po ay dapat giyahan o gabayan nitong mga expert dito sa industriya nito. Simple lang kung in much the same way as, we would want people to respect us, ganun din sana yung ginagawad nating respeto sa ating kapwa. Yung ibang kasama nyo talaga, arguably talagang they cross the line sa mga pagtrato po nila sa mga resource person na iniimbita dyan. Sana makadalo kayo. Yun ang pagsupalpal ba ni Ali Soto kay Ace Barbers. I think Ali Soto is just expressing her thoughts, expressing kung ano yung nakikita niya, nararamdaman niya, yung naawa siya sa mga resource person, kung ano ang ginawa ng ibang mga kongresista. Ace Barbers has also a point. So sana
to be fair naman between political vloggers at yung mga ordinaryong vloggers, sana, oo nga, lahat na lang ng vloggers, hindi yung pinipili lang sa TRICOM, lahat na lang ng vloggers na merong regulasyon kung saan hangganan lang magva-vlog, kung ito ba ay nakasuit sa guidelines or hindi. Kasi may mga ibang vloggers na hindi political, sobrang bastos talaga. Hindi lang pagmumura ang marinig mo, kundi yung mga actions, yung parang, alam niyo na kung anong ibig kong sabihin. May mga nagva-vlog nga na gumagamit ng, ng drogas, di ba? So sana makikita din ito ng mga TRICOM, hindi lang puro political vloggers, kundi yung lahatan na lang, pangkalahatan na lang mga kabibig. So yun lang po mga kabibig ang ating latest libag-libag for day. Ano ang yung komento tungkol dito? Dapat lang ba ang TRICOM nakafocus sa mga political vloggers na kung saan inaatake or nag-spread ng fake news daw di umano tungkol sa mga politiko, o dapat pangkalahatan na lang ang guidelines para alam din ng mga ibang vloggers kung ano ang boundaries nila sa paggagawa ng mga content na pinopost sa social media. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news nating pag-uusapan. Bye everyone! See you next time, and shoutouts sa ating mga OFW dyan. Kumusta? Day off natin ngayon. Diba? Bye everyone! Happy Chinese New Year!